Okay, magandang araw po mga kamaster. So ngayon po ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa diode o rectifier. Papakita ko po sa inyo kung paano po i-check ang ating diode o rectifier gamit po ang dalawang method. So ang una o ang isang method na ginagamit po para i-check po ang ating diode o rectifier ay tinatawag po na diode test mode, at ang pangalawang method na gagamitin natin ay tinatawag na resistance test mode. So sa diode test mode po, ang makukuha natin na reading sa ating diode gamit ang ating tester ay voltage drop po. At kapag resistance mode naman po, resistance test mode po ang ginamit natin, ang makukuha natin na reading sa ating tester ay resistance o impedance. So kailan po natin ginagamit ang resistance test mode? So ang resistance test mode po ay ginagamit po natin kapag ang tester natin ay walang diode test mode. Katulad po nito, meron akong tester dito na meron po itong diode test mode. So ito po ang diode test mode po natin. Mayroon po siya simbolo ng diode. So dito po natin ilalagay ang selector switch natin kapag diode test mode ang ating gagamitin na method. So may dalawang klaseng diode po tayo. Ang silicon diode at ang germanium diode. So meron po silang karakteristik na nagkaiba na ginagamit natin sa pagtetest ng ating diode o sa pag-check ng ating diode kung good or bad sila. At ang isang karakteristik na ginagamit natin o tinitingnan natin sa kanila ay ang kanilang voltage drop. Ang silicon na diode, meron po siyang voltage drop na nag-range from 0.5 volts to 0.8 volts. Samantala ang germanium diode po ay meron po siyang voltage drop na nagre-range from 0.2 volt to 0.3 volts. So sa pag-check po natin sa ating rectifier o sa diode, mayroon po tayong tinatawag na forward bias at saka reverse bias. So ang forward bias po, ang diode natin ay nagsisilbing closed circuit. So, ibig sabihin, kapag closed circuit po, mayroon pong current o kuryenteng dumadaloy across our diode. At kapag reverse bias naman po, ang reverse bias, ang ating diode po ay nagsisilbing open switch. So, ibig sabihin, walang dumadaloy na kuryente sa ating diode. So sa forward bias po, dito po tayo makakakuha ng reading natin sa ating tester na drop voltage kapag ang ginamit natin na method ay ang diode test mode. At kapag resistance test mode naman po, sa forward bias ang makukuha natin dapat ay resistance po. So ngayon po, mag-check na po tayo ng ating rectifier. So bali, dalawang rectifier ang ating i-check. So isang bridge type rectifier at isang single na rectifier o yung diode na kung tawagin. So mayroon po ako dito silicon na diode. So ito po yung ating test. So dapat ang makukuha po natin dito na drop voltage ay between 0.5 volts to 0.8 volts po dapat, kasi silicon tayo, silicon na diode po. So magkakantak na po tayo ng magche-check na po tayo ng diode. So makikita nyo po, ito po ang ating silicon diode. So ang itong sa side na to, ito po ang ating tinatawag na negative o cathode, at ang sa bandang kaliwa ko, ito po ang ating positive or anode. Yung forward bias muna po ang ating i-check. So kailangan may makuha tayo na 0.5 volts to 0.8 volts. So paano po natin ipoposition ang ating tester probe sa terminal ng ating diode para sa forward bias. So sa forward bias po, ang ating ang tester probe natin ay mayroon tayong itim at saka pula. Ang itim po ay ang sa common o sa negative, at ang pula po ay para sa positive po. So ang black test probe po natin para sa forward bias testing ay ilalagay po natin siya sa
negative terminal o sa cathode terminal ng ating diode. Tapos ang ating positive probe ng tester ay ilalagay po natin sa positive terminal ng ating diode o sa anode. So dapat may makuha tayo dito na 0.5 volts o 0.8 volts. So nakita po natin na mayroon tayong 0.455. So kapag niround po natin to, 0.5 na rin to. So pasok po ito sa ating range na 0.5 to 0.8 volt. So ito po ang ating forward bias. So okay ang forward bias natin. Ngayon, i-check natin ang reverse bias. Dapat sa reverse bias wala tayong makukuhang reading kasi ang ating diode sa reverse bias ay nagsisilbi siyang open switch. So para malaman natin sa reverse bias, pabalik rin natin ang position ng ating tester. So dapat wala tayong makukuhang reading. So wala pong reading na nakuha. So ibig sabihin, ang ating diode na ginamit ay good po siya. So sa forward bias pero tayo nakuha na 0.455 volts at sa reverse bias po ay wala po tayong nakuha. So ang ating ginamit na diode for testing ay good po siya. Okay, so ngayon naman po, ang i-check naman natin ngayon ay ang bridge type rectifier. So ang bridge type rectifier po ay mayroon po yung 4 na terminal. Dalawang terminal dito ay para sa alternating current or AC input at ang dalawa po ay para sa direct current or DC output po. So kapag alternating current input, ibig sabihin wala diyang negative, walang positive. So AC input po yon. At ang DC output po natin, doon tayo mayroong negative at positive. So sa gantong bridge type rectifier, ang position ng ating terminal sa magka-opposite na kanto. Ito po. So makikita po natin dito, mayroon po siyang nakalagay na positive. Ito po yung positive sa DC output at ang AC o alternating current ay ito po. So ibig sabihin, kung ang AC input na isa ay dito, sa opposite na kanto niya, yun ang AC input po. So ito po. Kung ito yung ating AC input na isa, ito po yung isa sa opposite niya. At nakalagay dito, positive to, dito sa side na to. So sa opposite na kanto nito, ay yun ang negative. So ipoposition po natin siya base dun po sa ating diagram. So ito po ang ating diagram ngayon. Ilalagay natin itong positive, so ilagay natin sa positive. Ngayon, iti-testing natin. Ngayon, ang position na to, so kung nakalagay dito positive, ito negative, itong alternating current, itong alternating current input. So ito po yung ating mga terminal at itong positioning po ng ating terminal. Mag-check na po tayo para sa forward bias at reverse bias. So dito po sa bridge type rectifier, ang pag-check po dito ng forward at reverse bias ay medyo may pagkakaiba sa single na diode po. Ngayon po, ang una nating i-check ay ang positive side ng ng ating bridge type rectifier. So sa positive side po tayo muna. So para ma-check natin ang forward bias niya. So ang ating negative probe ng tester ay ilalagay po natin siya sa positive terminal ng ating bridge type rectifier. At ang ating positive probe ng ating tester ay ilalagay po natin siya sa AC input ng ating bridge type rectifier. Kahit alin po sa dalawa, pwede po gamitin. So dapat may makukuha tayo dito na drop voltage. So mayroon po tayong nakuha na reading na 0.452. So pwede po natin siya i-round off, so 0.5 volt po siya. So ibig sabihin, pasok pa po siya doon sa sa range ng ating silicon diode na 0.5 volt to 0.8 volts. Ngayon, i-check po natin ang reverse bias. So pagpapalitin po natin ang tester probe natin sa position sa terminal ng ating bridge type rectifier. So ang ating positive test probe or lagay po natin sa positive terminal ng ating bridge type rectifier at ang ating
negative test probe natin na ilalagay po natin sa AC input, sa kahit sa alin po sa dalawang AC input. So, dapat wala po tayong makukuhang reading. So, dito po, wala po tayong reading na nakuha. So, ibig sabihin, ang positive side po ng ating bridge type rectifier ay okay po tayo sa forward bias at saka sa reverse bias. Check natin ngayon ang negative side ng ating bridge type rectifier. So, ito po ang negative side. I-check po natin ang forward bias at saka reverse bias natin. Same din po dito. Dapat may makuha tayo na drop voltage na from 0.5 volts to 0.8 volts. Ngayon, opposite naman po ang gagawin natin dito sa negative side. So, sa negative side, sa pagkuha ng forward bias, ang positive test probe po natin ay ilalagay po natin sa negative terminal ng ating bridge type rectifier. Ito po. At ang ating negative probe or black test probe natin ay ilalagay po natin sa AC input para sa ating forward bias. Dapat may makuha tayo dito na voltage drop. Yan po. So, meron po tayo nakuha na 0.457 na kapag niround up natin ay 0.5 volt na rin po siya. So, okay po siya sa forward bias. Ngayon, i-check po natin ang reverse bias. So, dapat wala po tayong makuha na reading para masabi natin na ang ating bridge type rectifier ay ano po, good po. So, check po natin. So, wala po tayong nakuhang reading. So, ibig sabihin, ang ating bridge type rectifier ay good po siya sa negative side. Sa positive side, good po siya. Ngayon mayroon pa po tayong isang testing na gagawin dito para malaman natin na ang ating bridge type rectifier ay good po siya. So, ititest po natin ang ating dalawang AC input terminal or alternating current input terminal. So, dapat dito, pagka tinest po natin ito, so wala po tayo makukuhang reading dito. Wala po tayo nakuhang reading. Pag pinagpalit po natin, dapat wala pa rin tayo makukuhang reading dito. So, wala po tayo nakuhang reading. So, ibig sabihin, ang ating bridge type rectifier ay okay po siya. So, check po natin ang ating silicon diode. Gamit po ang ating second method, resistance test mode. So, kukuhanan po natin ng resistance ang diode na ito. So, dapat ang makukuha natin na reading dito ay nagre-range from 1,000 ohms to 10 mega ohms. So, gawin po natin muna ang forward bias. So, katulad kanina, ang forward bias po ay ang ating negative probe ng tester ay ilalagay po natin sa negative terminal ng ating diode or sa cathode terminal. At ang ating positive test probe ay ilalagay po natin sa positive terminal o sa anode na terminal ng ating diode. So, dapat may makuha tayo dito na resistance na nagre-range from 1,000 to 10 mega ohms. At ang nakuha po natin dito ay 1,396 or 97 na ohms. So, ibig sabihin, okay ang ating forward bias sa silicon diode na to. Ngayon, check po natin ang reverse bias. Dapat wala po tayong reading na makukuha kasi ang ating diode ay nagsiserve na or nagsisilbi po siyang open switch kapag reverse bias. So, check po natin. So, wala po tayo nakuhang reading. So, ang ating silicon diode po ay good po base po sa ating resulta sa ating testing. Okay po. So, ganun lang po ang ating gagawin para ma-check natin ang condition ng ating diode o rectifier. So, ititest po natin ang ating dalawang AC input terminal or alternating current input terminal. So, dapat dito, pagka tinest po natin ito, so wala po tayo makukuhang reading dito. Wala po tayo nakuhang reading. Pag pinagpalit po natin, dapat wala pa rin tayong makukuhang reading dito. So, wala po tayo nakuhang reading. So, ibig sabihin, ang ating bridge type rectifier ay okay po siya. Good po ang ating bridge type rectifier. So, paano pag nagkaroon tayo ng reading dito sa AC input na to? Pag nagkaroon tayo ng reading dito, ibig sabihin, ang ating rectifier ay shorted. So, kung nagustuhan po ninyo ang video ko na to, ay huwag nyo pong kalimutan mag-like
mag-subscribe po kayo at i-click nyo po ang notification bell para sa mga susunod nating tutorial. Maraming salamat po.